Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May sayaw at papuri para sa Diyos na ating ng pusong pinagpagal ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagad. Ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. May tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May sayaw at papuri para sa Diyos na atin ng pusong pinagpagal ang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagad. Ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagad. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Ay para sa Kanya. Sa Kanya. Titigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming Pasko, hindi mapupulan sa Kanya. Nag-iba, biyaya mo sa tayo.
magkukulang sa Kanya. At higit pa, kailangan kumakaw sa Kanya. At higit pa, sa lahat ko mapagkailangan. Higit pa sa lahat ko inaasahan. Wala na nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Higit pa. Yes, Lord. Tunay nga na kayo po ay dakila sa lahat. Kayo po ang aming Panginoon at tunay na nagbigay ng kaligtasan sa amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first
sa amin upang higit po namin kayong makita ang inyong pag-ibig, ang inyong dakilang ginawa para sa inyo namin. Tinataas po namin ang inyong pangalan, pinapasalamatan po namin kayo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Kaya na po tayo makaupo. Good morning po. Good morning. Good morning po. Good Ayan, morning. purihin ng Panginoon at muli tayo po ay nagsama-sama na mayroong masarap na panahon, no? Na hindi mainit. Kasi maghapon po kami wala. Umalis kami sa Kawit na 6 o'clock in the morning. Umuwi po kami na magtuto na ng madaling araw. So talagang ano po yung schedule namin kahapon. Kaya po nagpapasalamat ako at tayo po ay muling nagkasama. Alam po ninyo, natandaan nyo ba yung shinare ko po sa inyo last second Sunday of the month, no? Natatandaan niyo pa ba siya? Yung ating faith, yung ating hope, and ang ating love. Diba, no? So yung aking share sa inyo ngayon, ito po ay continuation ng love. Pero may iba namang siyang pag-uusapan. So, alam po ninyo, sabi po doon sa love, sige natin natin ang meaning yung love ng tao sa atin. Paano nyo na ipaparamdam sa inyong pamilya yung pag-ibig? Paano nyo na i-express sa pamamagitan ng mga gawa? Okay. Sagutin po ninyo in your mind. So, hindi ko naman kayo patataasin. So, siyempre, ang love, definition nito sa tao, love, lalo na pagka may nililigawan ka, okay mo na, nililigawan mo na. Siyempre, ibibigay mo yung yung intention mo, yung love mo. Pag sinabi mo sa isang babae na mahal kita, ako sinabi ko sa asawa ko, kung love mo, kung nagmamahala naman tayo, pagpakasal na tayo, hindi naman tagal Hindi nagtagal yung aming Hindi, kasi kung love mo naman talaga ako, bakit mo tatagalin pa? Diba? 30 years old na ako noon, magte 30 years old na ako. So, kung mahal mo ko, mahal kita, so, ano pa inintay? Pakasal na tayo. Alam po ninyo, trivia, pinasal kami ng asawa ko, wala kaming pera. Alam po ninyo, sabi ko, sige, may paluwagan ako, natatanggapin noon Alam mo, may paluwagan ako noon. May 1 kami kinasal. At alam mo, buong Pilipinas nagsa-celebrate ito May 1. Kaya hindi pwedeng malimutan. Magagalit ang asawa ko pag nalimutan. So, itiniming namin yung aming wedding. Pagsahod ko ng paluwagan. Kasi may business na rin ako, binata ako, negosyo na rin ako. So, yun nga po doon. Sabi ko, sige, ano na natin? I-schedule na natin yung kasal natin. So, May 1. 23 years na kami. May 1, 2000. So, yun. Di ba? Pinakikita mo dito, kung hindi ako love ng asawa ko, hindi ko siya papakasalan. Di ba? Kasi hindi niya rin ako papakasalan So, ibig sabihin, ang love ng mundo ay laging Oo, parehas. So, di ba, kaya nga, meron tayong mga naririnig na yung kasal na yung mga pinagkakasundo. Di ba, minsan ang resulta nito? Di ba, hindi nagtatagal. So, meron nga, nakikita ko sa Facebook, totoo ba bang nangyayari ito sa ibang bansa, Yung time ng wedding, sasampalin na yung babae, di ba? Nakita niyo ba yun? Paano sabi ko, nagsusubuan ng cake, niloko ng babae yung lalaki. Pag subong gano'n, natras, napanood mo ba yung pastor? Siguro si pastor updated. Di ba, makikita mo doon, totoo bang may love yun? Palagay mo? Di ba, talaga
ng ano. So, meron namang pinagkakasundo dito sa alam ko sa Kawit meron din ganung ano history na pinagkakasal kamag-anak. No? Meron namang alam niyan dito. At sismoso din no? Pinagkakasal kasi ano po yung nangyayari talaga to. Pinakakasal yung isa sa isang babae, sa isang lalaki dahil gusto nila yung yaman. Yan. Hindi mapunta sa iba. Okay. Meron namang mayayaman talaga na ganyan sa atin din. Kahit sa huwag tayo pumunta sa ibang bansa, sa atin din. Pinagkakasundo kasi nga yung kanilang family sobrang yaman, kailangan lang itatapat mo doon. Sobrang yaman. Bibihira yung sa teleserye sa atin na pinagkakaabalahan ng mga ano ba tawag dito? Mga pensionado na walang ginagawa sa bahay. Inaabangan yung mga ganyan teleserye na mayroong katulong na pangasawa ng amo. Ayan, bibihira yung ganun na talagang meron ba nga? Wala pa ako na dito na gano'n na balitaan na gano'n na pinakasalan ng amo, yung katulong, na pamahal. So makikita natin na ang love ng tao laging may katapat dapat ng love. So pag wala, hindi siya nag-work ng matagal. Okay. Yun ang meron love, di ba? Minsan tawag mo, kapi na naman yan, ha? Okay, nakikita ko dyan. Okay, hindi ako nahin na tubig kasi kanina pa ako. Kasi sinabihan kong asawa ko na huwag mo akong aabutan ng tubig kung nasa harapan ko. Pero ngayon kanina pa ako nakakaramdam ng parang may choke ako. Sorry po. So yun, ang love ng tao, laging may katapat din love para mag-work. Okay, so pero sabi dito sa Biblia, kunin nyo kayo, nakamamadali ko, sabi ko kayo sa misis ko, nabitan mo nga si Ate Lisa kasi alam ko may laging bitbit na salamin niya. Excuse me po Mali ako pa rin nararamdaman kasi parang tayo po tayong lahat and then buksan po natin ang Biblia natin. Ito po ay katabi po ninyo o sa cellphone man o saan nyo po siya gustong akong sundan. Pero ito po yung ginamit ko na verse noong ako po ay nag-share sa inyo sa 1 Corinthians, unang Korinto 13. Siguro naanin nyo na ito. Pero po, ang gagamitin kong pong verse dito, yung ginamit ko din last 13, unang Korinto 13:13. So sabi po dito, sundan po ninyo, ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat, sabi po dito, ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyo sa umagang ito dahil ikaw po ang pinagmumulan ng tunay na pag-ibig, Panginoon. Kami po ay katibayan ng inyong love. Kami po ay inyong katibayan ng tunay na pagmamahal dahil nilikha po ninyo kami mula po sa inyong pag-ibig. Salamat po. At nadalangin ko po ngayon, Panginoon, na ikaw po ang siyang magmuna sa amin. Tulungan niyo po kami na maging sentro sa pakikinig ng aming mga tainga, ang aming paningin. Sa inyo lamang, Panginoon. Alisin po mo yung distraction, Panginoon, yung gagamitin ng kaaway ko upang kami, Panginoon, ay hindi makapag-focus sa pagkikinig ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang mahayag, ikaw ang mataas sa pagkakataon nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po, pwede na po tayo magubo. So, sabi po doon sa tatlo, mabilis lang po ito, so sigurado ako hindi kayo may hilig. Sabi po, alam ko na, daan na kayo sa sa 4 lesson natin. Okay, so, ito po ay isang pagpapala sa inyo kung kami po ay pataan ng lesson 4 natin. So, sabi po dito, ang love ay, sabi ito po ay begin from the Lord. So, paano natin makikita? Ano muna natin? Simplihan. Nakaupo lang kayo dyan.
Paano nyo makikita ang tunay na pag-ibig ng Panginoon? Okay. So, tingnan niyo po yung katanungan. Sige lang, huwag nyo na titigan, tingnan nyo na lang kasi baka matsok din kayo eh. Okay. So, kanina yung prayer ko, that Lord, thank you po dahil kami ay ebidensya na inyong tunay na pag-ibig. So, isang sample ng tunay na pag-ibig ng Panginoon, true. Sabi dito, sa pinag-aaral natin, yung kapangyarihan ng Panginoon. Dito naman, simple po, mararamdaman ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan niyo po sa paligid niyo kung anong makikita niyo. Nature. Okay. Anong makikita niyo? Uno, ebidensya po niyo ng pag-ibig ng Diyos. Yung hangin. Ebidensya din po yan ng love ng Lord. So, ano pa? Sabi nga, yung tumatanong, aso, ebidensya po yan ng love ng Lord. Kaya may mga animals. Sabi nga kanina, no, nung nagluluto kami, mamadali po kami kasi talagang kulang kami sa tulog. Sabi ni Pastor Ed Lapis, isang ebidensya ng pagmamahal ng Diyos, ang binigay niya example kanina, yung aso. Sabi niya, ano pa yan, ito mamaya kasi sabi ko, una yung ano ko eh. Yung aso, ebidensya ng pagmamahal ng Lord. Sabi niya, so kung kailangan pagmamahal ng Lord yung aso, anong isusuli mo dun? Siyempre, mahalin mo yun. Hindi ka ng Diyos yun eh. Sabi nga eh, kung nakita mo yung pusa, wala, ka. Yan ang nature. Kasi kasama niya sa pag-ibig ng Diyos eh. Sabi niya kanina, imposible na sasabihin ng love, mayroong kang love mula sa Panginoon kung hindi ka mapagmahal daw sa pet. Sabi nga niya kanina, mainit ang ulo mo, nakita mo yung aso, sinipa mo. Di ba? Minsan, nainis ka sa pusa, sinipa mo. Tapos sabi niya nga, meron ka ba love? Kung yung aso, ilalagay mo daw sa kulungan, pag pumihit daw yung aso, next year na ulit siya pipihit. Kasi sa liit ng hulog na binigay. So sabi ko may love ba nga naman doon? Tapos sabi niya ba kung may love ka, huwag mong gawin sa pet yun. Kasi isipin mo, sinipa mo siya, hindi mo pinapakain. Tapos daw pagdating mo sa church, hallelujah, hallelujah, sabi nila. Ibig sabihin, wala ka naman yung reflection ng love. Di ba? Kasi ibig sabihin, kung yung aso ayaw mo mag-alaga ng aso, siguro sa paningin mo, di ba? Huwag mag-alaga. Pero sabi nga, kailangan kasama yan sa love. Kasi ito yung mga ebidensya o evidence of greatest love ng Lord. Yung pagbuo ng kalikasan, nature. So, ano ngayon ibig sabihin, kasi meron tayo narinig, hindi naman ako mahilig sa halaman eh. Hindi naman ako mahilig sa pet. Saan ka mahilig? Wala ka nang hilig sa nature ng Lord. Kawawa ka naman. Sabi pa naman, di ba, lagi ko sinasabi sa asawa ko, joke yun, ito joke kasi, kung walang nagmamahal sa'yo, mag-alaga ka ng aso. Sabi, di ba? Lagi kong lagi kong joke sa mga anak ko sa asawa ko. Kasi, kasi may aso kami. Malayo pa lang, nagbubukas pa lang kami ng gate, marinig mo na yung aso namin, nagkakahol na. So, excited siya. So, kahit yung aso sinipa mo, isang gabi mo siyang hindi pinakain, pag nakita ka pa niyan, masaya pa rin yan, sasabuhin ka pa rin. Sino dito may aso? May galing aso? So, the nature is the example of love ng Lord. Kasi siyang gumawa niyan. So, wala tayong wala tayong contribution sa nature na kayo ang lumikha. Pero kung may nilikha kayo, sabihin niyo sa amin, Pastor, kayo ang gagawin namin kayo na parang dito. So, dami po dito, meron pang isang revelation ng love ang Panginoon, ang malilikha. Sabi sino dito, Hebreo 1:3. Sabi po sa Hebreo 1:3, hindi ko na siya pabubusan sa inyo. Sabi, ang anak ng Diyos, ang ningning nito,
ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kung gaanong kaningning ang pag-ibig ng Diyos sa anak, ganun din ang maghihintay. So, ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos hindi lang sa nature. So, ibinigay niya pa yung kanyang John 3:16. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang katulad. Dahil ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak sa atin. At ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, hindi makapahamak, kundi magkakaroon ng Ayan. Di ba? Ito yung the greatest love of all. Walang walang katulad na pagmamahal. Okay. Kasi, isipin mo, bugtong na anak, yan. Pinababa sa lupa. Anong ginawa ng tao? Pinatalahan. Nilait-lait, di ba? Hindi kinilala. Pero ano pa rin ang ginawa ng anak ng Diyos? Kinuha niya lahat ng kasalanan natin. Inako niya yan. Napako siya doon sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng kaligtasan na kung sino man ang sumasampalataya sa Kanya at tinatanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas, makakamtam niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Diba? Napakasarap nun. Alam po ninyo na yung hagupit ng Panginoon Jesus nung siya ay dadalhin na sa krus ng Kalbaryo. Yung hagupit noon, di ba, nung sinasabi sa inyo, napanood yung video, alam po ninyo, dapat talaga yung mga hagupit na yun, hindi ang Panginoon Jesus hindi dapat siya ang nakaranas nun. Dapat talaga tayo yun. Alam ng Panginoon na hindi natin kakayanin. At nakita po natin dito yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Diba? Sipin mo, ibibigay mo yung buhay. Siguro dito ang mga magulang, kaya magbigay ng buhay sa anak. Diba? Pwede. Pero yung buhay mo, ibibigay mo sa hindi mo kakilala. No? O halimbawa, merong ipapading swat. Nakita mo yan. Nakakaawa naman yun. Pwede bang ako na lang ipapading swat yun para hindi na siya. Kaya niyo yun? Di ba ano hindi? Hindi niyo siya kilala. Di ba? So kahit kapitbahay mo, o sige, huwag na sa kapitbahay mo kasi kawawa naman ang kapitbahay. Lagi na lang na may mention sa akin. Ibigay mo yung buhay mo sa pinsan mo. Kaya ba? Hindi rin, no? Minsan may mga may mga exemption na kailangan. So, walang makakagawa ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Okay, meron pa. Sabi dito, doon sa ginawa ng Panginoon sa atin, binigay niya yung bugtong na anak niya. Sabi ng Panginoon, ayokong mapahamak ang mga tao. Kasi love niya talaga tayo. Sabi nga di ba, pinakita dito from the beginning, nilikha ng Diyos ang langit at ng lupa, binigyan niya ng anyo. Amen. Nakita mo yung pagmamahal ng Lord. Actually po, sabi nga, tayo po ay, amen. Nakasagot yung aso. Sabi po talaga, tayo nilikha ng Diyos. Gusto ng Panginoon na maranasan natin yung love. Kasi minsan, di ba, bakit nilikha ka ng Diyos, ito lang yung mali na maranasan. So, hindi po ganun talaga. Nilikha tayo ng Panginoon upang maranasan natin ang love ng Lord. So, hindi po totoo na tayo ay nilikha ng Diyos para lang magpuri sa Kanya. Kasi po, kahit wala tayo, pwede may magpuri sa Panginoon, pwede merong sumamba sa Kanya. Kasi makapangyarihan ng Panginoon, pwede, di ba sabi nga, kahit ang bato, pwedeng magpuri sa Panginoon. Ibig sabihin, pwede wala tayo sa mundo. Kahit ang puno, pwedeng umawit sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, kahit wala ang tao, may magpupuri sa Panginoon, may sasamba sa Kanya. So, pero hindi ganoon Napakabuti po ng Panginoon. Ginawa niya tayo to express the love of God. Alam po ninyo, tandaan po ninyo, mga bago, John 3:16 is the heart of the Bible. Yan po ang puso ng Biblia. Kaya, sabi nga malimutan ko na lahat yung ibang verse. Sa uluhin mo ng John 3:16. Alam po ninyo kasi pag nasa ulo nyo ang 1, 3, 16,
kahit nakaupo ka, basahin mo yan sa katabi mo. Napakadaling ipaliwanag. Alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Parang katulad ng pagmamahal sa akin. Kasi yung sinasabi sa Genesis. So simple lang, pwede po ninyo i-share. Tatapos na ako kasi gusto ko pong huwag kayong mainip. Okay, buksan po natin ang ating Biblia. Ito po maganda po ito. Sa Panaghoy 3. Buksan po ninyo kung mayroon kayong ano. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po sa Panaghoy 3:22 and 23. Ang hindi nagmamaling ng pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang bukas na hangganan, hindi nagbabago tulad ng buong liwayway. Dakila ang katapatan ng Diyos. Maganda po ito sa English, Lamentation. Sabi po dito, Lamentation 3:22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy come to an end. They are new every morning, and great is your faithfulness. Diba, napakaganda po nito, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagmamaling. Ibig sabihin, hindi nagmamaling. Hindi nagwawakas, nagpapatuloy. Marami kang pwedeng ilagay gawin ng nakaraan. Hindi nagmamaling, hindi nakatapos, walang hanggan, no? At dudugtong po, dito po ako mag-ano sa inyo. Sabi dito sa, alam po ninyo yung agape love? Agape love is only find in the Lord. Alam niyo po ba? I-search ito. Ito kasi isang message. Agape love, ito po ay love na walang tinitingnan. Isipin ko ninyo ha, agape love, walang tinitingnan sa inyo, sa akin, sa kanya, kapalit. Walang hinahanap na kapalit ang agape love. Kung sino ka man, ano ka man, sa paningin ng Diyos, hindi niya kinakisin. Napakano? Meron ka bang agape love? Kasi ang agape love, di ba, yun sabi ko sa inyo kanina, pag pinakasalan mo sa babae o yung isa na lang, kailangan parang give or take. Vice versa, mahal mo ko, mahal kita, magpakasal tayo. Di ba? Yung kaibigan mo, mahal ka, mahalin mo siya. Pero on Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. So, ibig sabihin, hindi ito katatapos. The agape love of the Lord, walang sukatan na nagmumula sa Diyos. Di ba? Sipin mo kahit anong katatayuan mo, kahit ano ka sa paningin ng tao, kahit ano ka, kasi hindi ka titingnan ng Lord kung ano ka. Kung ano ka. Kasi ibinigay niya nga yung butong na anak eh. Walang sukatan. Ibinigay niya yung butong na anak para sa iyo. Kilalanin mo ito. Diba? Hindi kayo magkakaroon ng buhay na wala. So sabi ko nga ito, nung nililis ako sa mind, ano pala, napakasarap pala magmahal sa Panginoon. Dahil imagine mo, tayo minsan nag-expect, di ba, na kapalit sa Panginoon. Ba't kayo nandito ngayon? Anong ina-expect nyo? Anong iniintay ninyo? Ba't kayo nasa church? Baka may hiningi kayo. Bakit kayo nag-ooperate? Bakit kayo nagbibigay ng tithes? Nag-iintay kayo ng siksik? Niglig? Umaapaw? Diba? So, tutulong ako sa church. Kasi, ganito ang Panginoon, mabait ang Panginoon. Paano kung hindi mabait? Di ba hindi mo paglilingkuran? Pero ang Lord hindi ganun. Napakasarap na magmahal. Ibig sabihin, ano yung katatayuan ko? Ako, ano tingin niyo sa akin? Puro sa gwapo. Matalino. Di ba? Nababasa niyo ako.
sa aking katatayuan, sa aking ano yung kalalagayan. Diba? Okay na. Bukod sa gwapo, maganda yung damit ko, kulay din. Ano, Mayaman. purihin ng Panginoon, mayaman talaga ang Panginoon. Alam po ninyo, yan yung tingin nyo sa akin. Mayaman ako, gwapo ako, maganda yung damit ko. Pero ang Panginoon, kahit anong kalalagayan mo, kahit ang dami mong naging kasalanan. Sabi nga yung kasalanan mo ngayon, baguhin natin, yung kasalanan mong ginawa noon, ngayon, bukas, ano yun? Bayad na. Bayad na yan. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Imagine. No? Itong salita na to kasi, na lahat ng kasalanan na ginawa mo, gagawin mo, at gagawin mo pa ulit, ginagamit ito masyado, sabi nga na, may misinterpret na. Kaya ka ganyan pinagmamalaki mo, ligtas ka na. Kaya ngayon, ang buhay mo, kahit na ang lakas ng loob, parang ang lakas ng loob. Parang ano yan parang kahit na magnakaw ako, kahit pumatay ako, kahit anong pagawin ko, hindi ako makukulong. Parang gano'n yun Di ba? So, huwag natin gamitin lagi yung gano'ng interpretasyon sa salita ng Panginoon na tayo po ay ligtas na, kaya kahit ano ay pwede natin gawin. Nakakalungkot po pag gano'n ng aspeto ng mind sa ating kaisipan. So, nais din naman ng Panginoon na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay nagiging magandang model, ebidensya. Kasi po tayo, sabi nga kanina sa panalangin, tayo po ay ebidensya ng love ng Lord. So imagine mo, ikaw ay naglalakad, parang ikaw ay, example na, ikaw ay naglalakad na korting puso na masaya, na puno ng pagmamahal, at ang makakakita sa iyo, ang napapangiti. Kasi yung puso ka, tapos masayang puso. Pakita naman ka ng pero wala pa akong nakikita. Yung TikTok na naglalakad yung puso na parang may mukha, masaya. So nakakahawa yun. So ito tayo, ganito tayo. Lilikha tayo ng Diyos mula sa pag-ibig niya. So kailangan, sabi nga natin, maglakad tayo na mayroong pag-ibig para ang nakakakita sa atin, ma-encourage na sumama sa atin. Amen po ba? Amen. So anong puso ka ngayon? Pusong bato ka ba? O pusong mamon? Di ba? O pusong mapagbigay? So, ito ang isang Kristiyano. Kailangan ba talaga? Requirements ba talaga na Kristiyano ng pagmahal? Utan-utan na pagmahal tayo. Kasi sabi nga, kapag sinabi mong Kristiyano ka, wala tayong love, nakakalungkot yun. Kaya sabi nga, love na lang lagi. Love na lang. So kung meron kang kakilala na hindi mo feel na mahalin siya, i-correct mo yung mind mo. Love the Lord. So sabi nga po dito po ako magtatapos. The steadfast love of the Lord, lagi po natin ilagay sa mind natin, hindi natatapos, hindi nagmamaliw, sabi natin. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never end. They are new every morning. So napakasarap niyan. Ang pagmamahal ng Panginoon hindi natatapos. Bawat umaga, sabi, bago. Ibig sabihin, kung tayo pala dating nakakilala sa Panginoon na meron tayong pusong mapagmahal, dapat pala higit pa ngayon lalo na yung pagmamahal lumago. So church, paano mo mararanasan ang tunay na pagmamahal kung wala kang pagmamahal mula sa ating Panginoon? Kailangan meron. I-search po ninyo yung agape love. Napakaganda po nito. Hindi ko sa panalawakin yung galing niya. Gusto ko po na tumatay kayo tayong lahat sa ating maglalabos.
katabi niyo lang. Yung katabi niyo lang. Tapat lang kayo. Face to face po. Ganyan. Sige lang, okay mahiya. Magkakapatid, magkakaibigan, o may pagnanasa, huwag yung gano'n ha. O may intention na ligawan, sige pwede na rin. Basta liligawan ha. Okay. And then, huwag gagawin yung lakas. Yung samayan. Ayan. Okay. So, kapatid, sabihin mo sa kanya, kapatid. Kapatid. Mula ngayon. Mula ngayon. Mahal na kita. Mahal na kita. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Wala nang iba ha? Okay, manalangin tayo. Purihin po kayo Panginoon dahil kami ay nilikha mo mula po sa inyong pag-ibig. Kami po ay nalagaan ninyo, pinalalago po ninyo, pinatitibay niyo po kami Panginoon. Dahil sa pinanahawakan namin pag-ibig na nagmumula po sa inyo Panginoon. Alam po namin Panginoon na kami ay walang kakayahan na tumibay, magmahal, kung ang Espiritu po ninyo ay wala sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nais po namin na ikaw ay manatili sa aming puso at lumago. At tulungan mo kami, Panginoon, na ang pag-ibig namin sa aming kapwa, sa aming pamilya, ay, Panginoon, makita po sa amin kahit hindi namin banggitin ng loud. Tulungan niyo lang po kami, Panginoon, na makita nila ito sa aming mga pananalita, sa aming mga gawa, sa aming kilos. Alam po namin, hindi kami mahihirapan mag-akay ng mga kaluluwa para sa inyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayo. Salamat, Kuya Yun. Ngayon naman po, makakaupo na po ang kapulungan. Ngayon naman po ay habang nililikom ang ating mga handog, ay tinatawagan ko si Mardon San Miguel para umawag. Ate Ana, ang liliko. Yan ang hiwaga
Si Anton, wala si Anton. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magbalik ng aming mga kaloob sa inyo. Dalahin po namin, Panginoon, na kayo po ang magpala sa mga kamay na nagdando at gamitin niyo po ito para sa ikalalawak ng gawain dito po sa lugar namin. Lord, dalangin din namin na hindi lamang kami sa salapi makapaghandog, kundi ang aming buhay, Panginoon, ay pagkaloob namin bilang buhay na handog sa inyo. Paggamit kami sa inyo sa mga gawain na ninanais niyo po, Panginoon, na gawin namin. Lord, salamat po sa lahat ng ito, sa mga pangyarihan at dakilang pangalan ng Panginoon Jesus, ito pong aming dalangin. Tuloy-tuloy ko na rin po para sa announcement. Maraming po salamat sa ating mga kasama ngayon sa pananambahan. Meron po ba dito mga first-timer? Mayroon po. Pwede po ba tumayo para ma-recognize lang yung mga first-timer natin? Yan. Okay, palakpakan po natin sila. Sa kamayan na natin sila nabitan at kamayan, i-welcome. Alam niyo ba na ito ay isang pagkakataon na ginamit ng Panginoon na kayo ay makadalo sa gawang ito para ipahatid yung magandang balita. Ano yung magandang balita? Kaligtasan. Yan. Diba? Ngayon, ang kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon na libre. Diba? Libre ito. Kaya nga, yung pag-ibig ng Diyos na sinabi kanina, ito ay kailangan lang natin tanggapin. Kasi regalo to eh. Ngayon, kung yung regalo na yun hindi mo tinanggap, baliwala. So, tanggapin natin yung regalo ng Panginoon na buhay na walang hanggan dahil ganun niya tayo kamahal. Sige, mari na po tayo umupo. Salamat po. Okay, ang ating pong mga gawain sa ating iglesia ay ginagawa every Sunday yung ating worship service, 9:30 hanggang 10:45. Pagkatapos naman nito ay yung ating cell group. Ang cell group po, nag-aaral tayo ng Bible. So, sa ibang term, ito ay Sunday School. So, ang Sunday School po kasi ay isang paraan para ang ating spiritual na katatayuan ay mas lumago. Meron kasi tayong gawain ng mga Bible study, pero meron din tayong gawain ng cell group. So, itong cell group na to, meron tayong panahon para manalangin, panahon para mag-share na ating hinihang panalangin. Tapos yun nga, nasi-share tayo ng mga tungkol sa Bible para makatulong para tayo lumago spiritually. Tapos, ang isa pa nating mga gawain is yung every Wednesday na prayer time. 6 p.m. po ito ginagawa, pero kahit saan tayo nandoon, ginagawa natin doon. Kung tayo ay nasa trabaho, nasa school, nasa bahay, o kahit na saan. Pagka meron kayo natanggap na request or thanksgiving sa group natin, sa Day by Day Kawit, ito pa sabay-sabay natin ipinapanalangin every Wednesday, 6 p.m. Ngayon kung halimbawa merong estudyante na may klase pa, nalimutan o hindi niya kayang gawin to ng 6 p.m., pwede niya pa rin kung gawin ito kahit lampas na yung 6 p.m. basta maalala nila. Yung maganda po kasi ito gawain ng prayer, meeting, or sama-samang pananalangin dahil malakas yung power na sama-sama tayo nananalangin. Ito pong gawain ng Operation Andrew ay isang paraan para yung ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, mabahagian ng salita ng Panginoon. Yan. Amen po ba? Amen. Yan. Diba, yung ating sarili, yung tayo mismo, patotoo natin, isang paraan to para tayo ay makapag-akay ng mga kalwas sa Panginoon. So, ano ba ang gawain ng ating church? Sunday worship, cell group, Bible study. Meron tayong existing na Bible study every Wednesday at Saturday kala Nanay Lenny. Tapos, sa mga kabataan naman, every Saturday, 2 p.m. doon po sa may tabon, kala Ate Marie. Sa Cuenca Family, dumating po doon yung mga kabataan. At sa Orgulyo naman, every other 2 Sunday meron po. Ngayon, kung meron kayong gustong i-Bible
para po magawa natin ang schedule. Yan po, Bible study. Ano pa gawin natin? Next Saturday, ito po ay ating baptism. Ano po ang baptism? Ang baptism ay ebidensya na tayo'y nagmamahal sa Panginoon at nais nating sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi po ito nakakaligtas. Ang kaligtasan ay nakakamtan natin nung naranasan natin na tayo ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, humingi ng tawad, at tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasunod lamang ang bautismo dahil gusto nating sumunod sa Panginoon. So, sinong ibabaptize? Siyempre, yung mga nakakilala na sa Panginoon. Diba? So, mamaya po, after ng ating lunch, meron po tayong orientation para sa mga ibabaptize sa Sabado. Kaya, hindi po tayo uwing gutom, meron po tayo nakahan na pagkain, kakain muna tayo, tapos yung mga magpapabautismo, maiiwan ko para i-orient kung anong ibig sabihin ng bautismo, bakit natin ito gagawin. Ano pa? Na si Pastor, meron po idadagdag. So, yun lang po, maraming salamat. Closing prayer. Wala na ba? Baka may nakalimutan pa ako. Track distribution. Ayun! Track distribution. Ang track distribution, hanggang ako nabubulan dito. Magdi-distribute po tayo ng tracks. Ano yung tracks? Ito po ay maliit na leaflet. Meron po mga mensahe tungkol sa Bible. I-share po natin to sa ibang tao. Paano? Sa November 1, pupunta tayo sa Panjon. Kahit saan may cemetery tayo pupunta. Bibigyan namin kayo ng tracts para ipamigay sa mga tao. Gusto nyo sa mag-anak nyo. Para isang paraan na tayo ay makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Yun. So, ito ay bibigyan namin. Si Pastor na daw papaliwanag. Okay. Yun lang po. Salamat po. Thank you po. Ito po kasi trust distribution ay part ng pagpapalagaw ng iglesia natin. So, at higit sa lahat, upang maibahagi natin ang salita ng Panginoon. So, ito yung form ng trust. Ito po ay meron ng ano tawag ito? Address. So, kung pupunta po kayo sa November 1 sa Panginoon, hindi kayo magtatala. Bibigyan po namin kayo ng taglilima lang. So, no need na mag-talk kayo sa tao unless na magtatanong. Okay, pag nagtanong sila, ano ba yan? Ano ba yan? Ano na yan? Pwede yung bago yung pamilya yung tracks, pwede yung pag-aralan. So, pero malaking bagay po na may dala kayo nito, 5 piraso lang. Pamigay nyo, kung ayaw nyo magsalita, o para po sa inyo libre. Basahin. So, ito po ay isang pamamaraan ng pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. So, tulong-tulong tayo. So, 5 lang, hindi namin kayo bibigyan ng tag-100 bundle nito. 5 piraso lang. So, huwag nyo po itatapon. Kung huwag nyo pong ibibigay sa mga lasing, huwag nyo pong ibibigay sa mga bata, o kung nakita nyo dalawa lang, ano pusuan nyo bigyan, okay na po yun. Huwag lang ibibigay sa mga tao. Alam nyo na pagkatanggap sa inyo, itatapon. Kasi po ito ay libre na natin ipamimigay, pero ito po ay binili natin ng church, hindi libre ito, binili natin ng church. So, kayo po ay magiging kabahagi ng pagpapalaganap ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pamimigay ng tracts. So, mabigat ba yun? Di ba nito? Actually, hindi nga ito pang November 1 lang. Pwede naman ito. May dala kayo kung saan kayo papasyal, may dala kayo sa bar, pwede nyo exercise o makagawian nyo na binibigyan. So, kung kayo po ay nabibin nyo ng part kayo ng day by day, habon 2, at kayo ay kabilang sa church, sa kalipunan, mga mananampalataya, maging part po tayo nito. Okay, so, closing na po. Bago po mag-close, nais ko po na itumupunan nyo ang inyong mga ulo. Pwede po akong mag-lead sa inyo ng prayer of acceptance. So, yung sinasabi ko kanina na, if you want to share the love of the Lord, hingin po natin sa Panginoon, mauna tayo na kilalanin ang pag-ibig ng ating Panginoon bago natin ito ibahagi. Manalangin po tayo. Para po doon sa, habang nakatungo po tayo, huwag po tayong tumingin sa katabi natin. Huwag muna po, kung ano man yung ginagawa po ninyo, ay
huwag niyo munang ituloy. Tumubo tayo. Kapatid, sa pagkakataong ito, kung nais mo maging isang anak ng tunay na Diyos at ikaw ay maging anak ng tunay, mananalangin po ako kung gusto po ninyong sumunod sa panalangin na ito. Ito po ay ang kinin ninyong panalangin para po sa inyo. Mananalangin ako and then ulitin po ninyo sa inyong sarili. Kahit tahimik lang po, nakatuwa ang inyong ulo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga po ito, kinikilala ko po ang aking sarili bilang isang kasalanan. Sa pagkakataong ito, nais ko po, Panginoon, na ikaw ay tanggapin sa aking puso. At ikaw po ay maging Diyos ko sa aking buhay. Ikaw na po, Panginoon, ang aking susundin sa aking pamumuhay. Kaya nga po, linisin po ninyo ang aking puso sa mga kasalanan ginawa ko. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa pagkakataong ito, Panginoon, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At ikaw na po, Panginoon, ang manguna at maging driver ng aking buhay. Tinatanggap ko sa bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin o aking Panginoon, aming Diyos na buhay, aming malilikha, aming papagmahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito, ikaw po ang siyang tumulong sa bawat isa sa amin na ang pag-ibig na inialay po ninyo, ito po ay lumabo sa aming buhay, sa aming puso. Naniniwala po kami na ikaw ay buhay at laging umaalala sa amin. Maraming pong salamat. Church, tayo po tayo lahat for the benediction. Bago po ang lahat ay nandito po ba yung si Sister Hannah, Lydia, at yung mga kasama niyang kandidato po ay isasama ko na rin po kasi sa list. Pwede pakita sa kamay? Ayan. Sasama ko na rin po sa benediction dahil alam ko po na kayo ay gagamitin din ni Lord para sa barangay ang mga kabataan. Napakahalaga po, sabi nga ni Dr. Roselisan, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. No? Kaya sasama ko po sa prayer. Lord, maraming salamat po sa mga kapatiran na nagsidalo. At hinihingi ko nga po sa inyo ang benediction, ang bendisyon sa mga kabataang ito na alam ko po, Lord, na kayo ang gagamit sa kanila para magamit po sa tabong kawit kabitin. Dahil naniniwala ako na sila po ay mga mayroon ding puso, pag-ibig, pagmamahal sa kapwa. Napakaganda po ng aming topic. At sa umaga nga po ito, hinihingi ko po sa inyo ang bendisyon, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Gandang umaga. Isa-set up po natin ang ating table para sa pagkain. So, hindi na po kayo aalis sa table nyo, isa-serve po namin ang pagkain. So, mag-set up po tayo ng table para makapwesto na po kayo na isa-serve po namin yung pagkain. Tulungan niyo po kami mag-set up ng table para po tayo ay makapagsalo-salo. Mga kalalakihan po yung table. Para mayroong table, kalalakihan, tulong-tulong na po. Kabataan, itong
itong table po para mailagay na kabataan, kalalakihan. Pwede naman mag-ay doon sa atin na sa table.